Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. At salamat sa Diyos, tayo po ay muling nagkatipon dito sa lugar po ito Amen. ng pansamantala. Dahil siguro mga ilang webis lang po tayo dito. At sa susunod, kung loobin ng Lord, makabalik tayo ulit doon sa ating tahanan ng araw po ng Thursday. At madalas kong napabanggit, marami tayong dahilan bawat araw na dumaraan, marami tayong dahilan para pasalamatan po ang Diyos. Mapamaliit na bagay o mapamalaking pagpapala ay magandang idinudulong na nakaagad natin dito sa Diyos at ipinagpapasalamat po sa Kanya. Dahil ang lahat ng ito, bilang mga mananampalataya, pinikilala natin na ito'y grasyang buhat po sa Panginoon sapagkat para sa mga mananampalataya, alam natin, apart from the Lord, apart from Him, we can do nothing. Amen. Sabi niya ng salita ng Diyos, kung kayo ay huwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero para doon sa mga taong nagsasabing kaya nilang gawin ang lahat, kahit hindi sila makipagrelasyon sa Diyos, yun ang akala nila. Pero makikita natin sa bandang huli ang pagkakaiba ng taong nananalig sa Diyos at ng mga taong hindi nananalig sa Diyos. May pagkakaiba yung mga kapatid. Sa ngayon, medyo kahit parang nakikita natin na parang nagpo-prosper naman yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kahit wala silang time kay Lord, nagpo-prosper sila materially. Pero ang buhay naman po talaga dito sa buhay, hindi lang po nababase sa material na bagay. Lalo kung wala kang kapayapaan, kagalakan sa kalooban natin, walang material na bagay na makapupuno ng emptiness sa ating puso, liban po sa Diyos. Kaya naman, mapalad po tayo na nagmimithi na makasunod sa kalooban po ng Panginoon sapagkat sabi ng Kanyang salita, ipagkakaloob niya yung ating mga minimithi. Naway, sa gabing ito at sa sandaling ito, patuloy natin katagpuin ang Kanyang banal na presensya at katagpuin nawa tayo ng Diyos sa ating pananambahan po sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Handa kami, Panginoon Diyos, na mag-alay ng papuri at sambahan sa iyo. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin.
Isa sa mga makapagbibigay po sa atin ng kagalakan sa puso natin kapag patuloy nating inalala yung pangako niya, sabi ng Lord, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sapat na pangako para tayo po ay huwag mabalisa, huwag labis-labis na mabalisa o mag-alala sa mga bagay na maaaring pangangailangan po natin sa araw-araw, sa mga problema, suliranin. Isang tabi po natin yung lahat dahil may Diyos pong nangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya ang gawin natin, papurihan natin ang kanyang dakilang pangalan sa sandali po ito. Amen. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Dapat na lang pa aking dalawang kamay na yan para sa Diyos. Palakasin naman tayo ng Panginoon sa gabi ito. Lalo na po ang karamihan sa atin. Amen. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos na dakila. What
tutusin mo talaga, kailangan natin ibigay yung todong-todo sa Panginoon. Dahil ang Diyos din po naman, ibinigay din po niya ng todong-todo yung kanyang pagpapala po sa atin. Nang kanyang ibigay yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, para tayo po ay isalba sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Pero salamat sa Diyos dahil sa labis ng pagmamahal po ng Panginoon sa atin, in spite po ng ating pong mga pagkukulang, mga pagkakasala, inabot pa rin po tayo ng Panginoon para tayo po ay kanyang mahalin. Hindi lang po basta pagpalain ng material na bagay, kundi yung puso natin, yung kaluluwa natin ay magkaroon po ng kasiguruhan pagdating ng araw na makasama tayo sa kanyang kaharian. Dahil po doon, walang hanggan na po yun. Dito, buhay natin dito pansamantala po lamang, di ba? Siguro kung napapansin po ninyo, dati-dati, malalakas pa tayo. Dati-dati, hindi pa puti yung buhok natin. Dati-dati, may buhok pa tayo. Pero dumarating ng panahon dito sa ibabaw po ng lupa, dumarating po yung sandali na lumilipas, kumukupas, yung malakas nating katawan dati nanghihina. Pero dito na po yan mga kapatid, sa ibabaw po ng lupa. Dahil pagdating po ng panahon, kapag ang Panginoong Jesus ay muling bumalik, kapag ang kanyang mga anak ay kanyang kinuha na at dalhin na doon sa kanyang kaharian, ang sabi ng Bible, papalitan po yung ating pong katawang mayroong pagkasira ng katawang maluwalhati. Katawan na kung saan ay wala ng karamdaman, wala ng kahinaan, kundi pang walang hanggang buhay sa piling po ng Panginoon. Kaya dito pala po, magdobling pag-iisip na tayo o doblehin na natin yung ating pong pangunawa, pahalagahan yung mga narinig natin na salita ng Diyos dahil mahirap magsisi pag nandoon na sa walang hanggang kapahamakan. Kahit na magsisisi natin doon, wala na akong magagawa po yun. Pero bakit natin naantayin pa yun? Na magsisisi tayo doon na tapos hindi naman pala pwede na mangyari. Dito pala po, habang tumitibok po yung usok natin, magdesisyon na po tayo na pahalagahan po ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Amen. Kaya kung medyo nangihina na kayo, dahil nangihina naman talaga yung physical nating katawan, okay lang po. Pero ilagay natin ang ating banal na presensya, yung ating pong mga kaisipan, sa anyo po ng pagsamba. Sasamahan po namin kayo na sambahin po ang ating pong Panginoon. Kausapin po natin ang Panginoon. Huwag yung ating katabi. Sama-sama tayong sambahin ng Diyos sa mga sandaling ito. Ang ngalan ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba, o Diyos iyong dinggin. Ang ngalan mo, itaas ang ngalan
Huwin ka aming Panginoon, tunay nga kung karapat-dapat ka sa aming pagsimba. Tunay nga kung karapat-dapat ka na pasalamatan aming Yahweh ang Shaddai sa gabing ito. Kaya naman po Panginoon, taos sa aming puso ng aming pag-awit, ang aming mga palakpak ay tunay nga kung inihahandog namin sa iyo. Kulang pa ang aming buhay, O Diyos, upang ikaw ay aming pasalamatan. At hayaan niyo rin po na sa oras na ito, Panginoon, humingi po kami ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat hindi kami karapat-dapat sa mga pagpapala mo. Subalit alam namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos ng mapagpatawad, sapagkat ikaw ang nagmamahal lagi sa amin sa araw-araw. Kaya inaako na po namin, O Diyos, ang kapatawaran na itinawag niyo na po sa amin sa araw na ito. Aming Yahweh ang Shaddai, naririto rin po kami muli, Panginoon, sa inyong mananarapan. Itinutulog po namin ang lahat ng aming pangangailangan. Kagalakan, kalakasan, kalusugan, karunungan, double anointing, Panginoon, bilang yung mga lingkod. At higit sa lahat, kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ng Jesus. Marapati mo, O Diyos, na ang lahat po ng mga karamdaman na meron kami ngayon ay pagalingin ng iyong makapangyarihang dugo. At tunay nga pong naniniwala kami habang kami ay nabubuhay, nasa sa iyo ang aming pagtitiwala at ang mga pangako, Panginoon, ay hindi pong tutuparin hanggat kami nananatili sa iyo. Aming Yahweh El Shaddai. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat po ng naririto ngayon. Nawa po lahat ng kanilang mga panalangin ay aangkinin naming answered prayer na po kami, aming Yahweh El Shaddai. Ganun din po, Panginoon, yung lingkod na gagamitin. Gamitin niyo po siya mightily and boldly and powerfully, O Lord, na lahat ng kanyang sasambitin at bibitawan ng mga salita mo ay tunay nga pong may kapangyarihan na magmumula sa iyo. Maranasan namin ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng inyong tagapagsalita, Panginoon. Tagapagpahayag ng iyong mabuting balita. At balutin, O Diyos, ng iyong kapangyarihan ng dakong ito upang walang makagambala sa aming buhay pakikinig. Lalo niyo po pong paglalimin, Panginoon, ang aming buhay pananampalataya. Maghari ka, O Diyos, sa bawat isa na naririto ngayon, ganun din po sa aming pamilya. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming gawain sa lugar na ito na tunay nga po ikaw ang aming mapararangalan at mapapasalamatan. Sa iyo ang papuri at pagsamba. To God be all the glory. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.